Natalo po ang Team Philippines sa Team Germany sa round number 2 po ng FIDE Chess Olympia 2024. Lakas ng Team Germany, puro Super Grandmaster eh. Ang score po 3-1, no? Pero round number 3, aba eto, kalaban po ng Team Philippines ang Team Madagascar na kung saan ang top player nila ay isang IM na 2400 ang rating at ang nakalaban niya po ay si Grandmaster Julio Catalino Sadora. Kakarating pa lang yan ng Hungary, may jet lag pa yan, napasawak agad sa laban. Anong nangyari? D4 po ang tinira ni Julio Catalino Sadora. Sinagot ng D5, C4, E6, aba Queen's Gambit decline, Knight F3, Knight F6, G3, naging katalan. So tumira po yan Bishop E7, Bishop G2, castling, nag-Knight C3 develop. Yung Knight C3 develop, hindi normal masyado. Ang kadalasan is nagka-castling. Anyway, Knight C3 develop, nag-A5 po yan. Pagka A5, kinastlingan. Mabilis si GM Ino, nag-C6. Tapos sinagot lang po ng B3. And after B3, nag-B6, develop lang siya Bishop B7 na ang pinaka gusto niya pong gawin develop yung dalawang bishop. Tingnan nyo, kontrolado yung long diagonal. Parang double fianchetto po ang kanyang style. Anyway, sinagot po yan ng Bishop A6. At ang Bishop A6, idea niya po is atakihin ito, na kung saan kadalasang sinasagot ng knight lang po sa may dito. Pero, tumira ng Queen C7. Si Grandmaster Julio Catalino Sadora dito na medyo weird na, no? Kasi binibigay yung pawn, pero anong plano niya? Pag kinapture po yan, capture din. Pag kinapture, libre man, may knight jump doon. Pressure yon. Ayan, no? Ngayon, atakado to, pumunta ka dito, E5, kulong ka. Ganun yung gustong gawin. Kaya hindi pwedeng kainin. Nag-Knight D7 develop and then nag-E4 na kung saan medyo mali na daw. Alam niyo kung bakit? Kasi pwedeng kainin yung C4. Anong mang pinakaiba niyan? Yan, pag kinapture mo kasi to takes atakado yung tore. Kanina hindi. So, ang ginawa, pagka-capture dyan, nag-Rook D1 at mabilis tumira si GM Ino dito na parang preparado talaga. Yung kalaban niya, ayan o, behind na po ng 15 minutes sa kanya. Anyway, nag-Rook E8 lang po yan at sinagot po yan ng H4. Tumira ng capture sa B3, binawi po ng pawn. So, ending 1 pawn down si Grandmaster Ino at ang sabi ng engine evaluation, looking good for the side of black, pero ang hirap laruin. Kasi, tumira po ng Rook C8 yan eh. Pagka Rook C8, nag-Knight lang doon, baka mag-F4, pwede din lumipat dito. Tapos, tutulakan, papasok yung kabayo, may pressure doon, something like that eh. Ang ginawa ng Queen C7, tapos pagka Knight C4, tinikman lang. Siyempre, binawi, at ang ending, 1 pawn down nga si GM Ino, pero ang lakas ng pawn sa gitna. May pair of bishop pa. Kaya ang ginawa niyan E5. O, bago pa makapag E5. So pagka E5, tumira lang po ng knight sa may D2 na tinirahan ng Rook D8. Ayan. So kasi sarado na po yung C-file. So dito siya maglalaro. Pagka Rook D8, to, tinirahan lang po yan ng Queen C8 na mali pa daw. Ibalik ko lang, no? Ang pinapatira, for some reason, bishop dito, king move lang. Pero mas pinili ito ni GM Ino. Ang play niya naman is something like this later on. Kasi ang nangyari dyan, umatras po yung bishop. Pagkatras ng bishop, F3 lang. Ang weird, no? Pag F3, kinain po. Pagka takes, binawi ng kabayo. Eto na, lalabas na po yung plano niya. Kasi may queen takes G3. Binigay. Ano ngayon? Meron pala siyang queen G5. Yun pala yung pinaka-plano niya. Anong meron dyan? Pinapalit lamang ng pyesa. Pag kinapture po, takes, tatanong ka, knight dito, titirahan ka ng knight takes C6. Pag pumunta ka dito, titirahan ka lang ng bishop H3 daw. Ayan o. Kasi pagka-capture mo, quality daw. Tindi. Tindi ng play. Kaya nakita yun ng kalaban, tumira po ng bishop D6 na hindi daw ganun kaganda. Though lamang pa rin siya kasi 2 points up na po ang black ha. Anyway, tinirahan lang po ng knight to F5. Nag-bishop check, tumakbo, and then napilitang kainin, takes, and then tumira ng kabayo doon on the square. Kaso sinagot lang ni Ino ng bishop H3. So anong plano niyan? Eto po, may hit yan, may tiradan check, ganun. Kaya nag-knight F4, hitting the bishop, para pag tumira po ng knight dito, kakainin lang, at kahit kumapture siya doon, Rook E7, nakahang ito, may capture pa doon. Kaya ibalik po natin, ang ginawa, nag-bishop G4 muna. So pagka bishop G4, may threat dito may threat.
Kaya dinipensa ng Bishop F8 na sinagot ni Ino ng kabigla-biglang Knight H6. At pagka Knight H6, nyo po yung oras ha, nabubulol pa ako. 28 minutes pa si Ino, 11 na lang po yung kanyang kalaban. Yan po ay napilitan kumapture kasi pag hindi kain yung F7, nag-bishop takes D7, ayun yung talagang plano noon. And then pagka rook doon, tinirahan lang ni Ino ng bishop F5 na sinagot ng rook E8 at nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Ibalik lang natin from here, no? Siguro, dito na lang. Nag-rook nga po sa E7. Ano ang mangyayari or ano ang pinakamagandang tira? Bishop F5 table. Pwede daw pilitin ni Ino, pero tagilid siya dito. Bishop takes C6. Okay, lamang po yan. Kasi pagka Bishop takes C6, kakainin lang to. Capture mo doon. And then Rook C7 lang. Okay, tatakbo yung Bishop. Let's say dito. Okay, and then capture dito. So, pawn down po siya. Mukhang maganda yung pasok, pero kulang po yan eh. Kulang po yan. Not enough kasi rurok behind na lang. Itutulak daw to. Itutulak na itutulak. Coach, pwede naman umatras ganun na. Knight E6 eh. Tapos kicking mo ban ka lang eh. Ayan Wala. Mahirap pong pilitin. Kaya ginawa ni Ino, itinabla na lang. Ngayon, ang tanong, coach, bakit yung kalaban nagpapabalik-balik? O bakit nag-rook E7 at pagka bishop F5? Bakit hindi niya na lang kinapture, takes, tapos capture sa pawn? Yan po ang magandang tira ng kalaban. Pero sa kanyang side naman, naisip niya, 30 seconds na lang ako eh. Baka matalo ako sa time. Though may increment po yan na 30 seconds per move, baka mag-blunder siya. Kinabahan siya kasi GM din kalaban niya eh. Tapos nasa move pa lang sila 33. Alam niya na, move 40 pa yung additional 30 minutes. Kaya kinabahan din siya. Anyway, natablaman si Grandmaster Ino Sadora. Panalo naman po sa board 2. Ito pong si Paolo Bersamina. Mabilis lang po nating silipin. No? Ang ganda po ng ginawa niyang atake dito. Ayan, King's Indian po eh. Tapos binomba niya po yan sa queenside. Eto, tingnan nyo Ayan, bomba. Bomba. Boom. Boom! Grabe Ayan, inatake po talaga yan. At dyan na po yan ng isay eh. Ayan So, parang 1 pawn up pa yung puti pero yung king ng kalaban nasa gitna at alanganin wala pong space. Dinaandahan na ganyan. Eventually, ayun na nga, na-check doon. Bumalik. Oops, naparisay na kasi check is coming to down. Yan po ang nangyari. Board number 2. Sa board number 3 naman, panalo din si Grandmaster Jampol Gomez. So, 2.5 na ang score. Ang simple lang din na nangyari. Tingnan nyo po, very equal po ito Queen's Gambit decline na kung saan naging tarash at nagkapalit-palit. Nag-sacrifice yung kalaban ng tore. Ayun Pero equal lang din daw yan. Kaso, dito po nagkatalo yung malupit na brilliant move. Ayan under ata yung tulak kasi may rook takes C4 na hindi kinapture ng kalaban. Kasi pag kinapture, takes, 1 pawn doon siya, maitutulak pa. Kinabahan siya dyan, tumira ng bishop C5 na sinagot lang ng rook C3. Ayan na, dyan na po yun. Pagka-capture dyan, sinacrifice. Mali pa nga pero good enough to win. Kasi ang idea niyan, E6. Pag nag-bishop takes po dito, queen siya dito, ganun. Kaya nag-pawn takes, kaso pagka rook or queen C7, dali. Mati po kasi doon, pag humarang ka, may check naman. So, 2.5 na. At sa board number 4, I.M. Garcia, nanalo din. Ayun. So, 3.5.5. Ito malupit. Simple lang din to Black po si I.M. Garcia. King's Indian din. Medyo nagkapalit-palit lang dito. Eventually, nag-sacrifice po si Garcia dahil nagkamali yung kalaban. Dito po, ayan Dito nagkamali yung kalaban. Queen E7, pinalit yung tore, inatake yung bishop. Ito nagkamali. Boom! Di kinain lang. Pagka-capture, kinain ulit. Naubos na yung pyesa. Pagka ganon, kinain. Chinek pala muna. And then, chinek ulit. Tumakbo doon, kinapture. So, 3 pieces. Kaso, ang kulit ng kalaban ni Garcia dito, hindi pa nag-resign to Dito ako tumagal sa stream Ayan completely winning na. 3 pyesa. Dito nag-resign kasi madadali na talaga siya. Pagkaangat niya, check. Hala na. Ubus-ubus na. Ubus-ubus.
Ubos-ubos, wala na. At dahil doon, ang score po ng Team Philippines, 3.5. Ibig sabihin yan, malakas mga kalaban nila next round. Abangan po natin yon. Muli ito po yung Coach P. Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyay. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.